Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong pag-usapan natin si Diwata, yung pong may-ari ng Diwata Paris Overload. Ang kanyang buhay po sa tingin ko is an inspiration and at the same time a lesson. Alam niyo, nung una kong ma-encounter itong pangalang Diwata, sa Facebook feed ko po, araw-araw yan, wala pong mintis. Lagi pong sumusulpot yung mga videos at reels ni Diwata. Nakakatawa naman dahil pag nalaman mo na siya ay nagsimula sa humble beginnings. Tumira pa nga daw siya sa ilalim ng tulay. Tapos ngayon, makikita mo, ipinapakita sa mga videos na talagang ang haba ng pila ng gustong makakain ng kanyang Paris Overload. So, nakakatawa po. Nakakatawa pong makita na ang isang tulad ni Diwata na nanggaling lang sa ilalim ng tulay ay magkaroon ng ganito kasikat na parisan. So, naging inspirasyon po siya sa marami. At kaya naman lalong dinumog yung kanyang parisan. Dahil para sa marami sa kanila, kung nagawa ni Diwata na umangat sa pagkakasadlak sa ilalim ng tulay, eto siya at merong isang matagumpay na kainan. Araw-araw yan na ginawa ng Diyos. Makikita ko sa aking Facebook feed na halos hindi maputol ang pila ng mga kumakain dito kay Diwata. Kung papansinin nyo naman, meron pong katapat na parisan si Diwata just across the street. At doon, wala kang makikitang pila. May kumakain, pa isa-isa, padala-dalawa. Pero ang haba ng pila kay Diwata ay talagang blockbuster, ika nga. So, diyan po naging inspirasyon si Diwata. At paano naging lesson sa mga may-ari ng mga gantong business na nagsimula sa halos wala at nagtagumpay? Lately kasi, may napapanood na akong videos na nagpapakita na marami ang nagpapapicture kay Diwata, pero makikita mo ang nakabusangot na muka ni Diwata. Pagpalagay na natin na pagod siya. Pwede naman niyang sabihin ng maayos dun sa mga nagpapapicture, hindi po ito oras na pagpapapicture. Mamaya na lang po. Pero pinababayaan niya pa rin na lumapit sa kanya yung mga magpapapicture at madalas hindi na siya tumitingin doon sa camera. Doon siya sa kanyang cellphone nakatingin, nakasimangot at parabang inis na inis sa mga nagpapapicture sa kanya. Kaya magtataka ka naman dito sa mga nagpapapicture, nakikita na nila na nakasimangot si Diwata, tuloy pa rin sila, nagpapapicture pa rin sila. Kung ako yun, lalayasan ko si Diwata talaga. Diyan po nagsimulang lumaki ang ulo ni Diwata. Dahil pagkatapos ng mga pang-iisnab niya sa mga nagpapapicture, may mga binibitawan na pong salita si Diwata na nakaka-offend dun sa mga gustong magpakuha lang ng litrato na kasama siya. Malamang nakita nyo na yung isang lalaki na nagpapa-shoutout lang dahil birthday niya, pero ang sagot ni Diwata, lilipas din yan. Meron yung mga gusto magpa-picture, sasabihin niya, mamaya na yan kuya, huwag mong ipilit. Samantalang pwede namang sabihin yan in a very nice manner. Okay, talagang nagiging overboard naman itong mga fans ni Diwata. Nagpupumilit. Hindi ba nila nakikita na napapagod din yung tao? Dahil sa dami ng customer nila, talaga pong mangangarag si Diwata. So, dapat nakidiwata yan. Mag-set siya ng time, ng schedule kung kailan pwede lang magpa-picture. At wag na lang siya magpa-picture kung wala naman siya sa mood. So, ang nangyari niyan, nagsimula na pong lumabas yung mga negative comments sa kanya. Pagdating sa pagkain niya, may manakanakang mga nag-honest review na kesyo maalat, kesyo matabang, or kung ano-ano tungkol sa pagkain. Pero kung iisipin nyo naman sa halagang 100 pesos, only rice, only sabaw, may soft drinks pa. Sulit na po yun sa halagang 100. May napanood din kasi ako, nag-i-expect siya ng super sarap na pagkain, 100 pesos lang naman yung binayad niya. Pero hindi pa rin dapat baliwalain ni Diwata yung mga honest review. Pero imbis na tanggapin niya yan as constructive criticism, nagagalit pa si Diwata. Meron pa akong napanood na sinabi ni Diwata,
sa halagang 100, gusto mo VIP treatment ka. Nakalimutan na Diwata na bawat isang customer ay VIP. Dahil kung wala yung mga customer na yan, wala ka. So ang nangyari ngayon, bashers na daw itong mga naglalabas ng honest review or yung mga naglalabas ng mga video kung saan sinungitan sila ni Diwata. Hindi mo naman pwedeng sabihin nagsisinungaling itong mga nasungitan dahil nakita naman sa camera, sa video, na talagang itong mga tao ito ay nakatikim ng pagsusungit ni Diwata. Yung mga honest review sa lasa ng pagkain niya, kahit yung mga malalaking restaurant dyan, kahit yung mga first class na restaurant, once in a while ay nakakatanggap din ng honest review na negative ang sinasabi tungkol sa pagkain ng mga first class restaurants na yan. Ito pa kaya naparisan na pangmasa? Again, sabi ko nga sa inyo, dapat lahat ng mga honest review na yan, negative or positive, pinag-aaralan ni Diwata para malaman niya kung saan dapat i-improve yung pagkain niya. Hindi minamasama kagad ni Diwata yung mga negative honest review na yon. Sasabihin ng iba, para lang daw sa views, para sa content, at para sumikat itong mga vloggers na to. Na kung titingnan mo nga mabuti, apakadaming vloggers po talaga na ginagawang content si Diwata in the hope na sumikat yung kanilang mga channel or mga vlogs. Na totoo naman, marami po mga vloggers ang tumiba at kumita ng kinontent nila si Diwata. Naririnig ko pa nga yung salitang ginagatasan na daw si Diwata ng mga vloggers. But then again, hindi po sisikat ng gusto ang parisan ni Diwata kung wala itong mga vloggers na to. Katunayan, yung pong katapat na parisan ni Diwata na walang kumakain, na hindi dinadayo, ay kinontent ng isang vlogger. Alam nyo ang naging resulta? Dumami na rin po ang kumakain doon sa katapat nila na ngayon ay tinawag ng engkanto. Hindi man kasing dami ng tao ni Diwata, pero makikita mo na mahaba na rin ang pila. That is the power of social media. At hindi dapat yon makalimutan ni Diwata. Ang mga vloggers na to, ang mga customers na to, ang naglagay sa iyo sa pwesto mo, sa kinalalagyan mo, Diwata. Pero ano ang nangyari? Lumaki ang ulo mo. Tanggapin man natin o hindi, makikita po natin na lumaki ang ulo ni Diwata. Ito yung kasabihan sa showbiz na nalunod sa isang basong tubig. Yan po ang nangyari kay Diwata. Okay, yan po ay opinion ko ha. Dahil hindi pa naman ako nakapunta sa parisan ni Diwata, ito po binabase ko lang yung aking obserbasyon sa napapanood ko. Dahil nung una, bilib na bilib ako Mantakin mo, isang galing lang sa ilalim ng tulay ay dinudumog ang kanyang kainan. Nakakatuwa, nakaka-inspire. Pero lately, nung nag-umpisang maglabasan yung mga negative reviews, sasabihin mo pa rin, well, itong mga gusto lang sumikat ay maglalabas ng negative. Dahil mas dumadami ang views kapag negative ang sinasabi. So yun naman ang ipinaratang nila dun sa mga nag-honest review na negative. Na kesyo hindi masarap, kesyo matabang, kesyo maalat, at kung ano-ano pang negative tungkol sa pagkain. Ang lasa po ng pagkain is relative. Kung ano ang masarap sa iyo, pwedeng hindi masarap sa iba. So hindi dapat mamasamain ni Diwata yan. Pero ang nangyari nga lately, kung nung una puro praises ang napapanood ko, puro inspiration ang napapanood ko tungkol kay Diwata, ngayon po ay dumarami na yung mga na-disillusion kay Diwata. At mas marami po ang nadismaya sa pag-uugali nitong si Diwata. Na kahit na sabihin natin na ikaw ay pagod na pagod, pwede mo pa rin sabihin sa magandang paraan kung ayaw mo magpa-picture. Hindi makikita po natin base dun sa mga pinopost ng mga napahiya. May mga vloggers pa na galing sa ibang bansa, sa Kuwait yata yung napanood ko. Marami dyan, dumayo pa na nanggaling sa malayong lugar. Pero pagdating doon, makakatikim lang pala sila ng kasungitan ni Diwata. So ano ang nangyari? Naglabasan din yung mga negative na videos na nagpapakita ng tunay na ugali ni Diwata. Nasabi kong tunay dahil kahit na anong pagod mo,
kung maganda ang ugali mo. Pwede mong sabihan itong mga vloggers, itong mga customers o yung mga nagpapapicture na sabihan kayo in a nice way. Hindi yung pasinghal, hindi yung nakasimangot. So ano ang naging kabayaran ng lahat ng kasungitan ni Diwata? Unti-unti pong nabawasan ang kumakain sa kanya. At marami na ngayon mga vloggers din na sinungitan ni Diwata ang nagpapalabas ng mga videos na halos wala na pong nakapila sa parisan ni Diwata. Kumakain, yes, meron pa rin po. Dahil kahit na saan ka naman parisan pumunta, may kumakain. Pero kung ang sinasabi yung haba ng pila ay nawala na po. Saan napunta yung mga customers na yon? Nandun po kay Hiwaga. Dahil kung dati, 4 second lang si Hiwaga na sinasabi pa ng iba, copycat lang daw na Diwata. Pero nakita ni Hiwaga ang magiging kabayaran kung siya ay magsusungit din. So ano ang ginawa ni Hiwaga? Nagpakitang giliw siya sa mga customer na kahit pagod na siya, nakangiti pa rin siya kung may magpapapicture. Andun pa rin yung bukal sa loob na pagpapakita ng maganda sa mga vloggers at mga customers. So ano ang naging kapalit? Makikita nyo sa social media. Yung mga dating dumudumog kay Diwata ay nakihiwaga na ngayon. Although ganun po naman talaga. Sa umpisa talagang ikaw ay mamamayagpag. Pero after a while, kahit na sino pong nag-umpisa ng business, na sa pagbubukas nila ay talagang hataw ang tao. Darating po yung time na magpa-plateau po yun. Hindi naman po lahat ng kumain doon, babalik ulit doon. So yung mga nadismaya sa lasa, doon sa mga na hindi nasarapan, hindi na babalik. Although sabi ko nga sa inyo, relative po ang lasa eh. Kung ano ang hindi masarap sa iyo, pwedeng masarap sa iba. Pero ang mas naka-apekto po sa pagkawala ng customer ni Diwata ay yung kanyang ugali. At yun ang lesson na sinasabi ko. Nakita ni Hiwaga ang naging kapalit ng pagsusugit ni Diwata sa kanyang mga customer. Kaya nakitaan nyo na ba si Hiwaga na nagsungit sa kanyang mga customer? Hindi. Dahil nakita niya na pwedeng mangyari sa kanya ang nangyari kay Diwata. Ang mawalan ng customer. May binitawang salita pa si Diwata dati na kung sakaling bumagsak na yung kanyang negosyo, hindi siya natatakot dahil dati siyang galing sa hirap. Kaya lang, dapat alagaan ninyo yung binigay sa inyong biyaya ng Diyos. Sa tingin nyo, magkakaganyan yan na mawawala ang mga customer ni Diwata kung inalagaan niya yung mga customer niya? Hindi eh. Dahil para sa akin, lumaki po talaga ang ulo ni Diwata. Na nakita ni Hiwaga at alam kong hindi niya gagawin dahil naging leksyon para kay Hiwaga yung pinagdaanan ni Diwata. Nakakalungkot po na yes, naging inspirasyon siya pero na-overwhelm siya sa success. At akala niya magtutuloy-tuloy ang kanyang swerte kahit na magpakita siya ng kasamaan ng ugali. Hindi po ganun yun eh. You have to treat each customer at yung mga vloggers na sumuporta sa iyo, na naglukluk sa iyo diyan sa kinalalagyan mo. You have to be good and kind to them. Nagpakita ka ng kasungitan. Nagpakita ka ng kapangitan ng ugali. So yung mga vloggers na naglagay sa iyo sa pwesto mo, ang siya rin mga vloggers na nagpatumba sa iyo. Kaya ngayon, halos wala na akong makita na mga vloggers or mga posts o mga videos tungkol sa dami ng kumakain kay Diwata. Ngayon, puro videos naman tungkol kay Hiwaga ang napapanood ko. And this time napapangiti ako at pinapanalangin ko na matutunan ni Hiwaga ang naging leksyon kay Diwata na kahit na anong pagod mo, tatandaan mo, sila ang naglagay sa iyo dyan. Sila rin ang pwedeng magtanggal sa iyo. So ngayon, umaani ng tagumpay si Hiwaga. At ang balita ko, kung dati hindi naman siya ang may-ari ng parisan, ginawa na siyang business partner ng may-ari. So makikita ninyo kung ano ang kapalit ng kagandahan ng loob. Dahil sigurado, kumikita na ng husto yung may-ari ng parisan. At hindi nila pinabayaan si Hiwaga. Dahil kung hindi sa pangalan ni Hiwaga, hindi sila dudumugin. So ang ginawa nilang partner si Hiwaga diyan sa kanilang parisan.
very good move para sa may-ari. Eventually, itong dumog ng tao sa kainan ni Hiwaga, magsusubside din po yan, tulad nung nangyari kay Diwata. Kaya lang, at least, pag nag-subside na yung dami ng tao sa kainan ni Hiwaga, magiging maganda pa rin ang maririnig mo tungkol sa pinakitang ugali ni Hiwaga compared naman kay Diwata. Sinayang ni Diwata yung biyayang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon Diyos. Hopefully, hindi magbago ang pakikitungo ni Hiwaga sa mga customers para magtuloy-tuloy ang kanyang swerte. At huwag sanang magbabago ng ugali. Kung nag-umpisa kayo na maganda ang inyong pakikitungo sa inyong mga customer hanggang sa kayo ay lumaki, hanggang sa kayo ay dumugi ng tao, huwag pong magbabago ang pakikitungo nyo sa mga customer. Hindi yung pagmaliliit na customer lang or mga vloggers ang gusto mag-interview at magpa-picture sa inyo, susungitan na ninyo. Pero kapag kilalang artista or vlogger, ay talagang uubusin nyo ang buong araw just to entertain itong mga sikat na personalidad. You have to treat each and every customer the same. So, sana po maging leksyon ang naging buhay ni Diwata. And hopefully, yung kanyang from rags to riches ay huwag naman mangyaring to rags again. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat.